Good day, sir. My name is Gladys Ella Sanchez, and this is my research study presentation. And the research title is the relationship between employment hours and academic outcomes of working college student of St. Francis Xavier College. And in independent variables, which is the employment hours, is the task prioritization, stress, quality point index, educational resource, and productivity and skill development. And ang indicators under sa dependent variables, which is the academic performance, is the time allotted to study or work, balancing scholar related tasks, task performance, and class participation. Ang specific problem situation is kanang although previous research has examined the relationship between employment and academic achievement among college students, most of these studies concentrate on broad work hour ages and highlight the negative effects of student working more than 20 hours per week. So, ang pasabot ani is dagan na siya ni-study pa before ang topic nila about sa mga working students. Tapos, ang nakaapan lang kay dili niya gina-explain bitaw kung unsa ang kanang study nga makatabang para ana nga estudyante. Tapos igo ra nila i-identify ba nga kana unsay maka epekto ani sa imuha ingana plus aning kanang. However, limited research just looks at the complex impact of moderate work hours or considers element like employment kinds or relevance to a student area of study, especially here in the Philippines. So, ang pasabot na mo to ingon sa itong gina-explain lang nila kung unsa ang study nga nakatabang sa estudyante sa mga working students. Tapos igor ra bali nila i-identify kung wala na explanation kung sa impact, makabawas sa ilang oras, maka unsa nila pag-balance nga ani nga oras. Tapos para dili maepektuhan lang kanang pag-eskwela bitaw, kanang wala siya kanang solusyon, bawa sa solusyon kay bare igo lang siya kanang identify lang nila na explanation na like kanang mga for example bitaw ng mga estudyante nga graveyard kanang mga panggabi nga na mga pres anang nagatrabaho sa Jollibee nga na unsaon nila pag manage sa ilang oras, kung unsay impact makuan, kung unsay possibilities nga makuan silang grado sa eskwela to sa trabaho ingana. Kay ang estudyante di ba lahi magyud taga ng mga study load nga na, pero ang kanang saga trabaho sa Jollibee 24 hours di ba na sila. Tas ang ginakuan lang nila na is kanang study load, ginatanaw nila ang schedule nga na. Tapos mo nang dili sila makafocus sa pag-eskwela kay naman sila kanang trabaho bitaw nga na mapiktuhan. So goal jud sa mong study is maka-come out mi og kanang mga suggestion kaning plus aning man tong this study aims to provide useful information that can help student better manage their time and make informed choices about working during college. So, ang goal na mo sa mong study is come up mi og sanang suggestion, magbuhat jud mi og kanang solusyon, kanang dili lang nga igo ra na mo i-identify kung say problema, dapat solusyonan jud namo ang among buhaton. Mauning nakalay sa among research sa uban studies na present, mao na ang among gap, sir. Ang possible consequences is if the problem is not addressed, student may continuously face increased stress, decreased academic performance, and lower graduation rates, ultimately limiting their job opportunities. This can also worsen existing hardships in access to educations and lead to increased student debt. So, ang pasabutan ni is magpadayon gyapon nga ang mga working student is maglisod sila kanang catch up, maglisod sila og kanang manage sa ilang stress if dili siya ma-address nga problem. So,
mao na akong ingon na kagaina nga ang problem diri ay mismo kanang walay solusyon ang uban nga research mo nang among pangitaon nga ang solusyon mismo sa among problem bitaw. So ang possible nga consequences ani dili siya gyud ma-address kay mao to magpadayon nga mo subtract ang kanang grado sa estudyante tungod sa ilang trabaho nga nagpadayon bitaw ang ilang cycle bitaw nga maunang ma-stress sila permi kanang marag ma-overload ba. Research objective is to examine the relationship between the numbers of hours college student works and their academic performance, which is the task prioritization, stress, quality point index, educational resources, and skill development. So, to examine identify ra na to. So, first, magbuhat may solution na identify na mo ang problema. Nasip magbuhat may solution, may kabalon sa problema, di ba? So, first ani is ang prioritization, first indicators ng unsa effects sa lang trabaho, yun sa nila pag-manage sa lang buluhaton bitaw, like for example kanang assignment, dili na sila makabuhat og assignment kay human nila og kanang eskwela, diretso na sila magtrabaho bitaw kanang murag unsaon nila pag-manage sa ilang kuan ba sa lahang kaugalingon nga kanina pa ko assignment tapos motrabaho pa ko ana unsaon nila pag priority ana kaduha ang stress kanang unsa impact sa lang pag-eskwela sa ilang oras bitaw sa lang kanang pagtrabaho ana ang katulo is ang quality point index kanang ilang grado di ba na unsa effect sa lang kataason sa ilang pagtrabaho sa ilang grado mismo kanang GPA performance task nila. So, kaupat ang educational resources. So, unsa impact sa ilang oras sa ilang pagtrabaho kanang study materials bitaw nga naa pa ba sila time out to library kanang makabasa-basa pa ba sila maka-study nga na. Ang kalima is ang skill development. So, naa ba sila skills nga makuha silang trabaho na na-apply silang pag-eskwela, naa ba sila na skills sa pag-eskwela nga na-apply nila sa pagtrabaho nga na bitaw. Ang kaduha is to analyze how different types of employment affect student academic outcomes. So, which is the time allotted to work or study, balancing school-related tasks and workload, task performance, and class participation. So, different type of employment is kanang presa ng mga part-time, full-time, kanang tag 3 hours or bitaw nga works bitaw nga hours. Kana pare-pareha na sila sa kuan sa dire sa number 1 bitaw kaning to examine pero ang kalahian lang ang number 1 is independent variable ang atong basihan sa number 2 kay ang different type of employments mismo sa academic outcomes nga mga indicators. So ang kaning ikatulo is to explore whatever academic performance varies among working student based on demographic factors such as year level. So, ang pasabot aning demographic factors is ikapila siya sa ilang maigsuon kung pobre ba sila or kanang arang-arangan lang kana kung naba sila kung kanang silang parents ba kanang mabuhi ba sila silang parents pero mas gipili niya nga mag-working student nga na kay gusto niya kanang madependent siya ana ang year level kung unsa ang year niya kung ang study load niya okay ra ba siyang pagtrabaho na manage ra ba niya ang socio-economic status is kanang estado nila silang kinabuhi kanang types of institutions sa eskwelahan kung na ba effect sa mga working student dili unsay effect sa kanang working student bitaw nga dili tanan working student diba na ginikanan nga na kanang yun sa nila pag kanang kuan ba pag manage bitaw silang kugalingon nga bisag wa sila ginikanan nga na mabuhi nila lang kaugalingon bitaw nga na. And number 4 is to identify if employment hours significantly influences the academic outcomes of working criminology students in St. Francis Xavier College. Kani siya nga problem is ako na siyang identify if naa ba siya impact or wala ra ang ilang working student if naa ba sila
impact sa lang pag-eskwela na uban nga mabalance ra bitaw nila, na uban nga ang kanang working student is kanang murag stress na kay siya, murag maglisod bitaw siya balance kay baguhan pa siya nga pagka-working student ang uban nga murag naanad na sila bay nga na murag gina-balance ra bitaw nila ang pag-eskwela kuan kay syempre ang needs nila nga na sila rin nagbuo silang kagalingon dili better ang working student na ginikanan nga na. Theoretical framework. So